Mula kay Philippines trending news, kakapasok lang malaking gulo to, aatake sabay-sabay Japan, United States, Australia, Pinas. Wawasakin China. Ang exage nung title na. Pero ito naganap to, itong maritime cooperation mga kapatid nung 7. April 7 mga kapatid 2024. Pero hindi naman to pag-atake mga kapatid, no. Kumbaga testing lang din to kung gaano talaga katindi ang angas ng China mga kapatid. Pero ito bigyan natin to ng reaction video, commentary. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Ito namang dating opisyal ng Philippine Marine Corps at isang Medal of Valor awardee na nawagan na palakasin itong kapasidad ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea para maipakita sa ibang bansa na may kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sovereign rights nito. True. Nanawagan ang dating opisyal ng Philippine Marine Corps at isang Medal of Valor awardee na palakasin ang kapasidad ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea para maipakita sa ibang bansa tulad ng China na may kakayahan ng Pilipinas na maipagtanggol ang sovereign rights nito. Sinabi ni retired Colonel Ariel Kerubin na kung ikukumpara sa mga malalaking barko ng China sa West Philippine Sea ay napag-iwanan ang capability ng Coast Guard, Navy at Air Force ng Pilipinas. Totoo mga kapatid, totoo. Napag-iwanan talaga tayo. Anya, kung ma-improve ang capability ng mga kagamitan na nasa West Philippine Sea, ay maipapakita ng Pilipinas na kaya nitong maipagtanggol ang sovereign rights nito. Git niya na hindi naman kailangan na may gera para lang maipagtanggol ang sovereign rights ng bansa, kundi pagpapakita lang ito ng paninindigan na panawagan niya. Magandang ano rin yun mga kapatid, magandang mensahe rin yun. No? Hindi natin kailangan ng gera, hindi natin kailangan ng gulo para lang maipakita nga linalaban natin ang ating bansa. Yung tipong makasabay lang tayo sa puwersa nila, hindi nila tayo kayang brasuhin mga tol. Hindi nila magagawa yan. Ngayon sa lahat, lalo na sa mga sundalong nasa West Philippine Sea na huwag patitinag at ituloy lang ang paninindigan sa ginagawa ng China. Dahil kung hahayaan lang sila sa ginagawa nilang pambubuli, ay lagi lang nila itong gagawin. Oh, di ba buti may mga ganong klaseng mag-isip no? Totoo yun mga tol Kung hahayaan mo lang sila katulad nung gustong mangyari nila Roque, 'di ba? Makipag-usap na lang, wag na nating labanan, hayaan na lang natin. Mga tol, lalo nilang gagawin 'yan, yung ginagawa ng China sa Pilipinas. Kaya tama yung sinasabi nun, manindigan yung mga sundalo, mga tol. Hindi kailangan magpaputok, hindi kailangan gumante, no? Manindigan at panatilihin lang natin yung presensya natin diyan. Dapat upgrade tayo ng capability natin. I-modernize natin yung Navy, i-modernize natin yung Air Force at saka yung Coast Guard. Ngayon, pwede rin natin na padamihin naman yung mga barko ng BFAR. Kasi yung mga Chinese na nangbubuli sa atin, ang ginagamit din nila, mga militia. Parehas lang. Hindi sila makikipaggera. Ang gusto lang nila, i-intimidate nila tayo, i-bully tayo. Pumapayag naman tayo. Kaya ang palagi kong panawagan huwag tayong pasisindak, manindigan tayo. Nabasa na niya yung galaw ng China. Ako mga tol, sa tagal na natin nagre-reaction dito, mahigit 1 taon na Nabasa ko na rin yung galaw ng China mga tol Nangi-intimidate lang sila, hindi sila interesado sa gera. Paulit-ulit nating sinasabi yan sa reaction natin. Sana naiintindihan din mga kapatid ng mga viewers natin dito, no? Hindi interesado ang China sa gera, mga tol. Ang interest nila doon sa mga makukuhang yaman. Doon sila may interest. Doon sa pagpapayaman nila, pagpapalakas ng ekonomiya nila, doon sila may interest, mga tol. Wala silang interest makipaglaban sa Pilipinas kasi alam nilang hindi naman din Pilipinas lang mag-isa ang makakalaban nila. Napakarami nilang bansa makakalaban, baka buong mundo pa makalaban nila kasi kung magsisimula sila ng gera tapos wala silang makatarungang dahilan para magsimula ng gera, mga kapatid, uusigin sila ng mundo. Wala silang mapapala, talagang talong-talo sila. Kasi unang-una yung ipinaglalaban nila baseless. Walang basis Tapos yung ipinaglalaban nila, illegal sa UNCLOS, labag sa UNCLOS, labag sa international law. Sinong bansa ang susuporta sa kanila doon, di ba? Kaya hanggang ganun lang sila mga tol, hanggang ganun lang talaga sila. Mangi-intimidate lang sila. So kung ikaw magpapa-intimidate ka, halimbawa presidente ka ng Pilipinas, magpapa-intimidate ka sa China, napakahina mo. Hindi ka pwede maging presidente kasi kumbaga sa isang kaharian, hindi ka pwedeng maging hari. Dahil ang hari, mga kapatid, talagang kasama yan kapag nakikipagdigma, di ba?
Ni puwersang magkakasa nitoong tinatawag na Maritime Cooperative Activity ang Pilipinas, Japan, Australia at maging ang United States sa simula huyan bukas, Abril 7 ng kasalukuyang taon. Batay sa inilabas na joint statement ng naturang mga bansa ay inanunsyo nito na sagawa nila itong naturang aktibidad sa loob huyan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, partikular na nga dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Dito ay Iyak inaasahang ang China. ipapamalas ng mga combined defense at ng armed forces ng naturang mga bansa itong kanilang commitment sa pagpapalakas pa ng tinatawag na regional at maging ng international cooperation mula ho yan sa isa't isa bilang pagsuporta yan sa ideolohiya ng isang bukas at malayang Indo-Pacific region. Ang Maritime Cooperative Activity ay isasagawa netong mga naval, maritime at maging ng mga Air Force units na alinsunod pa rin yan sa pagsunod sa international law at Yeah. din sa domestic laws at rules ng mga bansang lalahok dito na ang isinasalang-alang pa rin ito ang safety of navigation, karapatan at interes ng bawat ito. Layunin itong mas paigtingin pa ito ang interoperability ng defense at maging ng armed forces doctrines, tactics, techniques at procedures kasabayan ng pagtataguyod pa ng right to freedom of navigation at maging ng overflight gayon din sa pagrespeto nga sa maritime rights sa ilalim niya ng international law na alinsunod man sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Kaugnay nito ay pawang muling nanindigan nga itong mga bansa, kabilang riyan ang Pilipinas, ang bansang Japan at itong Estados Unidos at maging ng bansang Australia kasama ang iba pang mga bansa para naman sa safeguarding sa international order ng nakabatayan sa rule of law na nagisilbi namang pundasyon para sa isang mapayapa at stable na Indo-Pacific region. Napansin na siguro din nila mga kapatid yung kabulastugan ng China, yung angas ng China na labagin ng batas, labagin ng law, labagin ng rule-based order, labagin ng international law. Kaya eto mga kapatid, ipapakita nila sa harap mismo ng China kasi China umaangkin dito sa karagatang pagdadausan nila ng maritime cooperative activity. Etong West Philippine Sea, 'di ba, inaangkin ng China yan. Sa harap ng China mga kapatid, wala silang pakialam kung ilan ng Coast Guard na nandiyan dyan, kung ilan ng PLA Navy na nandiyan dyan, basta dyan nila gagawin yung activity na yan. At sa harap nung mga ganid na mga checkong yan, sa harap nila mga kapatid, para sila sinampal sa mukha ng napakalakas, no? wala, wala, tatameme yung mga yan, mga kapatid, tatameme yung mga chekwa na yan. Kasabay nito ay muling ang pinagtibay ng naturang apat na bansa ang kanilang posisyon hinggil yan sa 2016 Arbitral Tribunal Award bilang final and legally binding decision sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. At yun din ang ibabandera nila habang naglalayag sila mga tol. Tignan nyo kung anong magagawa ng nagtatapang-tapangan. Mga sangkay, buong mundo ngayon ay inabangan ang pag-uusap o mahalagang meeting ng Pilipinas, Japan at Amerika. Ito ay sanib puwersa, mga sangkay, na pag-uusap na kung saan isa sa magiging topic ay ang China. No? Ngayon, buong mundo ay nag-aabang kung ano po ang gagawin nitong tatlong bansang to na dati mga sangkay, kaaway po yung Japan, subalit ngayon, kakampi na po ng Pilipinas at Amerika. Ano kaya ang kanilang pag-uusapan at bakit po inaabangan ito ng buong mundo? At huwag niyong kakalimutan mga kapatid, ang Japan ang isa sa mga talagang matindi nung panahon na yon mga kapatid. Ikalawang kaguluhang pandaigdig mga kapatid. Napakalaki ng sinakop ng Japan. Korea, ano pa ba? China, sinakop nila yung mga tol. Pilipinas, kasama rin sa nasakop niya. Napakalakas ng Japan empire. Napakalakas nun mga tol. Yun nga lang kasi natestingan sila ng atomic ng US Kaya talagang wala rin sila magawa. Suko sila. Na-advance ang US nung mga panahon na yun Pero ngayon mga kapatid, eto na nga nagbabalik ang isa sa mga malalakas. Sabi nga, ito yung isa sa mga natutulog na higante talaga, the sleeping giant. Etong Japan. Pero good thing mga kapatid, kakampi natin sila. Kakampi natin sila. Tatandaan nyo mga kapatid, ilang beses na rin pinagtangkaan ng China sakupin o agawan ng Japan ng mga teritoryo pero hindi sila nagtagumpay. Para silang insektong winawalis lang ng Japan. So ito na, tingnan po natin itong balita. Ayon po kasi dito. Napapakinggan lang natin ng ilang mga komento ni Sangkay.
Pagpupulong ni na US President Biden at Japan Prime Minister makakatulong sa Southeast Asia. So ito mga sangkay, trilateral na meeting po ito. Philippines, Japan, and US. At ang magiging host po nito ay ang Amerika. So ano ang magiging takbo sa usapan na ito mga sangkay? Inaasahang tatalakayin ang mga pinakahuling hakbang ng China sa West Philippine Sea sa makasaysayang pakikipagpulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pangulo ng Amerika at Prime Minister ng Japan sa Abril. Grabe, no? Well, anyway, napanood na rin naman natin yung balitang yan eh. Nabigyan lang natin kanina ng reaction yung isa pang balita about doon sa sanib puwersa ng 4 na bansa, Australia, Japan, US, Pilipinas, maglalayag sa West Philippine Sea. Ano reaction ng China? Tameme sila mga kapatid. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa ibaba. Sa tingin mo ba mga tol, ang China magsisimula ng gera habang naglalakbay, habang naglalayag ang Japan, Australia at saka Amerika? Neck-neck nila, 'di ba? Hindi nila magagawa 'di ba? Wala nga silang nagawa Kasi nga Pilipinas lang ang kaya nilang ganunin, mga tol. Pilipinas lang ang kaya nilang sindakin at brasuhin. Pero kitang-kita naman, 'di ba? Wala silang nagawa, mga tol. Alright, so hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.